Bumabati tayo sa ating mga kapatid, kaibigan na kasama natin sa ganitong pag-aaral ng mga salita ng Diyos at kami umaasa na kayo ay datnan ng ating pag-aaral na nasa mabuting kalagayan. Kapatid na Jeriel, Good evening sa inyong lahat. Sana ay abutin kayo ng programang ito na siyang nasa kalusugan. tayo mananalangin po muna bago natin talakayin itong ating paksa na part 3 ng Do You Believe in the Doctrine of Trinity? Panginoon namin Diyos, Ama, Yahuwah ang iyong banal na pangalan. Salamat po ng maraming sa iyo. Sapagkat sa kabila po ng magulong sanglibutan na pinalalagyan namin, patuloy at walang sawa mong binabantayan ang bawat isa. May mga dumarating sa aming buhay ng mga pagsubok. Salamat po at kay kasama lagi namin. Hindi mo kami pinababayaan, Panginoon Diyos, na mag-isa na harapin ang lahat ng mga suliranin. Salamat at sana sa aming pong patuloy na pag-aaral. Pakisamahan mo po kami at lubayan kami ng iyong Santong Espiritu na siya magtuturo ng katotohanan at hindi ng kasinungalingan. Umaasa kami ng mga tao sana ay magkaroon ng bukas na pag-iisip makasama namin sa pag-aaral, hindi para patunayan na sila'y mali at kami po'y tama, kundi para amin pong sama-sama na masiyasat ang iyong mga salita na may buong pangunawa. Sa patnubay mo'y ganap namin itong tanggapin at sampalatayanan na ito po, Panginoon, ay mahalaga, may kinalaman sa aming kaugnayan sa iyo at sa kaligtasang pangako mo sa akin. Patawad po sa aming mga pagkakasala. Ang lahat ay sa ngalan ng iyong anak, Panginoong Yahushua HaMashiach. Amen. Kapatid na Jeriel, ang ating paksa ay part 3 ng ating Yeah. Kasi maraming naniniwala diyan, ilang bilyon yang naniniwala diyan. Kasi nga ang nagpasimula niyan ay yung sabi nga sa mga Kristiyanong religion, no. Yan ang pinakamalaking grupo, yan ang Iglesia Katolika. Ngayon, yan doktrina tungkol sa Trinidad, yan ay pinakalat ng Iglesia Katolika, bagamat may bumukod ng mga dating Katoliko at naging Protestante, no? Yung pa rin ang paniniwala. At meron namang iba na dating mga Katoliko tapos ay naging mga born again, yun din ang paniniwala. Sabi ko nga doon sa isang nakausap natin, kapatid na Erning, yung doktrinang sinasampalatayan mo, yun ang sa Katoliko. Dati akong Katoliko. Katoliko ka pa ba ngayon? Hindi na raw. Born again na siya. Oh, pero yung doktrina ng Katoliko pa rin. So, born again ka sa pangalan, pero Katoliko ka sa pananampalataya. Kasi yan ang doktrina eh. Oo. Ano yan eh, pananampalatayang Katoliko yan eh. Opo, at alam nyo, ang isa sa nakatawa sa atin ng pansin, sa akin bilang isa, kung ang Kristo po ay isa pang Diyos, gaya ng ating nabanggit na noong nakaraan, ang sabi doon sa 17:1-3 ng Juan, ikaw ang makilala nila na iisang Diyos na tunay. Iisang Diyos na tunay, referido sa Ama. Kung ang Ama ang iisang Diyos na tunay, at kung ang Kristo ay Diyos din para sa inyo, anong klaseng Diyos siya? Tunay pa ba o ano? Ayun na nga. Sabi nga, pagka pinasa mo yun, isang Diyos na tunay, di ba? At doon sa binasa natin dati sa yung sa binasa natin yan sa ano rin kapatid na Erning, ibinasa natin sa Amplified, di ba? Sa ano ba yan? Yeah. Yung John ano yan? John 17. 17 ano? 17:1 and 3. Oho, 17:1. Ano yan sa Amplified nga nung binasa natin yan ang nakasulat ito, tingnan natin sa Amplified ano. Kasi ito babasahin ko na lang siguro. Pwede ko ring ipakita no. Sa full chapter, ayan no. When Yahushua had spoken these things, he raised his eyes to heaven in prayer and said, Father, the hour has come, glorify your Son, so that your Son may glorify you, just as you have given him power and authority over all mankind. Now glorify him, so that he may give eternal life to all whom you have given him to be his permanently and forever.
Now this is eternal life, that they may know you, the only true, supreme, and sovereign God. So, ang sabi ng Kristo, ang kanyang Ama ay ang only, true, at saka supreme, and sovereign God. So, paano na ngayon siya? Ano ang kategorya ng kanyang pagka-Diyos? Yun ang ating gustong itanong doon sa ating mga kapatid, mga kaibigan na sumasampalataya sa Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. So, kung Diyos ang Kristo, ano ang level ng pagka-Diyos niya sapagkat siya mismo ang nagsabi na ang kanyang Ama ang only true, supreme, and sovereign God. So, ano siya doon? Yun ang tanong. Yun ang ating tanong na sana maipaliwanag po nila yun. Pero Yeah. gumagamit sila ng mga halimbawa, katulad na nakausap ko kanina, doon sa doon sa isang paggawaan ng sasakyan. Mahilig siya sa Biblia. Ako, paano ho kayo naniwala na ang Diyos na iisa ay may tatlong persona at ang bawat persona ay Diyos? Sabi niya, walang iniwan yan. Kumbaga sa Tagalog, sapagkat siya po ay Amerikano. Ano ho? Ang sabi niya, I am myself. Okay? And my son and my father. So my father, down to me, down to my son, we are three, but we are one. Ako, paano ba ako nangyari yung we are three, but we are one? Sabi niya, about knowing God. If not because of my father, I wouldn't have known who the true God was or is. And if not because of me, my son wouldn't have known the true God. So, from my father, down to me, down to my son, we know who the true God is. That is why we are one. Oh my goodness, sabi ko sa kanya, mukhang malabo yata yung itinuturo ninyo. Ang ibig ba niyo sabihin? Sabi ko, kayo na ang tatay niyo, kayo pa ang anak niyo. Sabi niya, oo. Naku, Diyos ko, ano ba naman yan? Yeah, kasi kaya nga kapatid na Erning yung sinasabi ng Biblia, na di-destroy ng mga bulaang propeta ang mga templo ng Diyos. Ayan, isa sa mga katunayan na na-destroy, di ba? Na nawala yung pagkakilala nila na tama. Ngayon, alam nyo, nagtatalo-talo dito, puro mga naniniwala sa Kristo Di ba? Katoliko naniniwala sa Kristo. May Christmas pa nga ang Katoliko tsaka Protestante, di ba? Ayan, pag-aaralan natin yan, yung Christmas. Okay ba yan? O, tingnan natin, anong take natin dyan, no? Ano ang take ng mga tunay na tagasunod ng Kristo sa mga ganyang uri ng mga selebrasyon? Kamumuhian ba natin dapat yan? Kasi meron akong napanood na bata, we don't celebrate Christmas. O bakit ngayon mo lang sinasabi yan, December? December na. Di ba? Ba't di mo sabihin niya January? O, di ba? Kasi baka tweet, inaatake mo lang, yung iglesia yun, yung batang yun Iglesia, bata, Brad, nandiyan sa tapos nakapulang damit, parang si Santa Claus. Kumbaga sa ba't tinuturuan niyo yung mga bata na ganyan, di ba? Ano ba dapat niyong ituro sa mga bata? Yan, pag-aaralan natin. Pero, punta tayo doon sa ating topic. Yung ating topic na Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Alam mo, kalimitan, pag tinanong natin ng tinanong, nauuwi sila dun sa God is infinite and we are finite. Ayan. Yes. Kaya hindi natin maiintindihan ang Diyos sapagkat infinite siya, finite tayo. So doon sila napupunta. Yung iba naman, ano sinasabi? Yan ang misteryo That's the mystery. So why should I believe in something that I will never understand? At saka ito, tanong natin. Sa palagay ba nila na ang Diyos gagawa ng mga kautusan na hindi maintindihan ng tao? Yung mga doktrina, sino siya? Pinakilala niya sarili niya Hindi ba? Ako nga. Ako ang Diyos at walang iba liban sa... So nagpapakilala ang Diyos Ano doon ang hindi mo maintindihan? Pinakilala rin siya ng kanyang anak. Ang Ama lamang ang tunay na Diyos, supreme at sovereign. Yun ang sabi ng anak Ano doon ang hindi natin maintindihan? Ano doon ang mystery? Ito wala. Dagdag pa sa kanilang ipinangangat. Ganito kasi
ba't mo gagawa ng halimbawa, ikaw, tatay mo at anak mo, kayo, bagamat ikaw ay hindi ang tatay mo. Sabi niya, ako din yung tatay ko, ako din yung anak ko, sapagkat ako ikaw ang naalabo mo na. Paano ka ako, nabuo ka ako yung anak mo kung At ikaw lang. saka bakit hanggang 3 lang? At saka Paano yung lolo mo sa lolo mo, yung lolo mo? lolo ng Hindi yung lolo mo tatay ka. mo, yung ikaw, yung tatay mo, ikaw tsaka anak mo. Paano yung lolo mo? Paano yung lolo ng tatay mo? Hindi ba galing ka rin doon? Yeah. 'Di ba? Saka, At saka hindi kayong 3 lang na puro lalaki. Paano yung nanay mo? Doon ka galing eh. yeah. So, Kaya yun ang halata natin na nangangatwiran na lang, hindi talaga katwiran yun eh. Katulad kumbaga pa sa ng ano, binasa pa niya. yes, Sabi niya, yan yung mga ganon, how to defend what they believe. Well, anyway, we do respect what they believe, no? Kung yun ang kanilang gustong maging paniniwala, edi yun ang paniniwala. Lahat tayo merong ano yan eh. Kasi ang nababawasan natin, ang napapakinggan natin, ang mga uisip ng bawat tao, may iba't ibang perspective, ano ba yun, yung perceive, pag-perceive, pagtanggap noong mga messages eh, di ba? So, natanggap niya yung message, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, tumimo sa utak niya yun ang naging paniniwala niya, nasa kanya yun. Ngayon, ang tanong ko dun sa mga yun ang paniniwala, inimbestigahan niyo bang mabuti ang history niyan? Saan nanggaling yan? Sino pinagsimulan yan? Nasa Biblia ba talaga yan? Bakit ang sabi nila, the term Trinity is not found in the scripture. The invention of the term is ascribed to Tertullian. Yun ang sinasabi ng kanilang kasaysayan. So, tinignan bang mabuti yan? At saka alam nyo, kapatid na Erning, mm, nang nagtatalo-talo dyan tungkol sa Kristo, yung mga mananampalataya ng Kristo, yung sumasampalataya sa Kristo, na yung mga gumagamit ng luma at bagong tipan eh. Tama o hindi? tama yun. Tama. Ngayon, ang Kristo, ipinangako talaga ng Diyos yan eh. Hindi para sa atin ng Kristo eh. Tayo, may pinagpangakuan yan eh. Ang mga Hudyo, kapatid na Erning. Yeah. Ang mga Hudyo ang pinagpangakuan yan. Pangako sa kanila yan eh. Ngayon, nung dumating na, hindi na nila tinanggap. May dahilan yan eh. Ito, pakinggan natin ang sinasabi nitong ng mga kahudyuhan tungkol doon sa ipinangako sa kanila. Maganda sigurong Pakinggan natin ang panig nila, mga Hudyo mismo yan. Mga kapatid. ito mga Hudyo ito mismo eh. Tingnan natin kung ano yung sinasabi ng mga Hudyo. Kasi mabuting maintindihan ng mga tao yung sinasabi ng Hudyo. Kasi ang Kristo Hudyo. Kaya, Yeah, tsaka sa kanila ipinangako ang Kristo eh. tama. Mhm. Inaasahan nila. Diyos ba? Kristo. Ayan. Yeah, Why don't you believe in Jesus? good question. We actually hear it a lot, and it goes straight to the core differences between Judaism and Christianity. But wasn't Jesus Jewish himself? Yes, absolutely. Jesus was Jewish, lived in Judea, under Roman occupation, and many people back then were waiting for the Messiah. So why didn't the Jews see him as that Messiah? Because he didn't fulfill the Jewish expectations for the Messiah, in Judaism, the Messiah has to do some very specific things: bring ultimate redemption, restore an independent Jewish kingdom in Israel, gather all Jews back to the land, and bring world peace. But Christianity also says he was more than the Messiah. He was God. And that's another major difference. Judaism believes God is one and indivisible. God can't take human form. The idea of Jesus Yun. Yun ang sinasabi. Papaya natin tuloy. I-segment natin, kapatid. Yeah. No? Yun ang sinasabi diyan, yung hindi yung pinangako sa kanila hindi Diyos, eh. 'Di ba? Hindi Diyos. Yung pa isang difference daw anya sa Christian tsaka Judaism eh. Kasi una, ang Kristo ipinangako sa Hudyo. At ang Kristo mismo, Hudyo. Mhm. Hudyo siya eh. He was Jewish. He grew up doon sa panahon ng ng pangangabkob ng Roma sa Judea. Judea. Doon lumaki ang ating Panginoong Yahushua eh. So, yan ang kanyang lahi, no? Ngayon, ang mga Hudyo, alam nila kung ano yung ipinangako ng Diyos sa kanila. At saka sabi nila, ang Diyos talaga, ang Diyos ni Abraham yung tinutukoy nila eh. Yeah. Ang Diyos ni Abraham, hindi niya magiging tao, hindi magbabago ng anyo. Ay, alam din nila yun eh.
Ngayon, ang sabi po nila, kaya hindi nila tinanggap si Yahusha bilang Hamasiyak o bilang the Christ, ay dahil dun sa ano yun, yung hindi yun ang expectation nila sa Yeah. darating. Di ba? Ang ine-expect nila na Mesias ay magre-restore at mabuo ang mga Ang Israel. taong Israelita At saka ibabalik ko sa magkaroon dating ng tahanan. peace. Oo. Yun ang iniisip nila. So, ang iniisip nilang Mesias ay hindi katulad ng Kristo na dumating, pinanganak doon sa manger at kawawang Kristo di ba? Yun ang totoong nangyari. Kaya iba doon sa kanilang ine-expect. Pero ang mga Hudyo naniniwala na ang dadating na Mesias, hindi Diyos. Sapagkat ang mga Hudyo ay naniniwala na ang Diyos ay hindi pwede maging tao. Yes, yan ang kanilang pananampalataya. So, sa kanila pinangako ang Kristo . Okay? Ngayon, basahin po ninyo para maintindihan ninyo itong aming sinasabi. Magbasa din po naman kayo, mga taga-subaybay ng programang ito, no? Basahin po ninyo mabuti yung nakasulat doon sa Roma. Ano po yung nasa Roma na tayo ay dahil ang mga Hudyo, tinakwil na nga ang Kristo, hindi nila tinanggap si Yahusha bilang Mesias. Mesias. Sabi ni Apostol Pablo, ni-reject ninyo siya, kaya inalis ng Diyos yung mga original na sanga at nag-grafted ang Diyos ng mga ligaw na sanga ng puno ng olibo na yun ang mga hintil. So non-Jewish people benefited from the Christ because the Jew who was supposed to receive the Christ rejected him. Ayan, yan ang nangyari. So, pero ang punto natin dito ay yung sinasabi ng maraming di umano'y tagasunod ng Kristo o let's use for a while the term Christian, no? Yung mga Christian, nagtatalo-talo, Diyos anya ang Kristo. Kami, maiko-consider nyo rin kami, Yahusian kami, but so that you can understand what a follower of Yahusha is, it's Christianity to you. We are trying to avoid using the term Christianity for a reason, because it was actually an insult during the time of the first century followers of the Christ. Yung mga apostol, iniinsulto sila, tinatawag silang Kristiyano doon sa Antioquia, di ba? Hindi sila tinawag na Kristiyano na sila na tumawag sa sarili nila. Tinatawag silang Kristiyano nung yung mga hintil sa Syria na sa Antioch. Yan ang ano. Ang lalo para sila nila, insultuhin. para sila insultuhin. Para sila ibilitel o insultuhin. Kaya tinawag silang Kristiyano. So, kaya ipaliwanag namin sa inyo, ginagamit namin ay tagasunod ng Kristo. So, ang mga tagasunod ng Kristo, no po, ang mga apostol at ang mga unang sumama sa gawain ng Panginoong Yahusha Kristo ay sumasampalataya na siya ang Mesias at siya ay tao. Kapag sinabi na nga, sinulat ng mga apostol di ba? Sinabi rin ni Apostol Pablo, sinabi ni Apostol Mateo, sinabi ni Apostol Santiago. Maraming mga apostol ang nagsabi ng tungkol dyan sa pagiging tao ng Kristo at walang sinabi ang mga apostol na ang Diyos ay nagkatawang tao. Ang mababasa mo dun sa Juan 1:1, the Word became flesh. Sabi kasi, ang konklusyon ng tao, the Word became flesh and the Word was God. And the Word, from the beginning was the Word and the Word was with God and the Word was God. And the Word became flesh. Kaya yung Diyos niya nagkatawan tao. Hindi, yung Word ang nagkatawan tao, hindi yung God. Yun lang pagkaintindi nila. Sabi nga kanya-kanya tayo ng perception doon sa binabasa natin no. Pero ba't natin pinakinggan tong mga Hudyo? Kasi sila ang pinangakuan tungkol sa kay Yahusha. O ituloy natin This being both God and the Son of God, or the concept of the Trinity, doesn't fit Jewish monotheism. What about sin? Christianity teaches that people are born sinful. And how do Jews see salvation then? We don't believe in original sin,
People are born with free will. We're responsible for our own actions, and we atone for what we do, not for the fact that we were born human. Christianity teaches salvation through faith in Jesus. Judaism says salvation comes through living rightly and following God's commandments. And what about You see that? Yun ang hindi pagkakaintindi ng Hudyo. Sabi nga, ang salvation daw, para maging mabuti kang tao. Di ba? Eh, yung pagsunod sa Kristo, yung ang pagiging mabuti tao eh. Di ba? Yun ang, kumbaga nagkakaroon ng ano, kasi nga mali ang pagkakaintindi. Pati yung mga ninuno nila noon eh, yung mga Pariseo, hindi ba na misinterpret nila ang ating Panginoong Yahushua na sinabi niya, gibain ninyo ang templong ito sa 3 araw, itatayo ko. Sa loob ng 3 araw. Oo, sa loob ng 3 araw, itatayo ko. Eh, 36 na taon ba na itinayo yan? 46 na taon yan tinayo ng ating mga ninuno, 3 araw itatayo mo. So, hindi nila intindihan. So, ito rin tong Hudyong ito, no? Ang ating kinukuha, yung tama. Ano yung tama sa sinabi niya? Hindi pwedeng maging tao ang Diyos. They know who God is because the God of the Jew, wag natin gamitin yung Jew, Israel. Di ba? Kasi yung Jew, ano yun, from Judea and Judean yan eh. Yan yung mga natira na naglingkod, no? Nagpatuloy ng paglilingkod sa Diyos, natira diyan sa lugar na yan, na ang kanilang ginamit ay yung kautosan ni Moises. Kaya tinawag silang Judaism eh. Kasi mga Judah, the tribe of Judah and Benjamin ang natira dyan eh. So sila yung nagpatuloy. So anyway, alam natin na ang mga Hudyo, na po, ang Diyos nila ay ang Diyos ni Abraham. Ngayon, si Abraham may anak, si Isaac. Si Isaac may anak ay si Jacob. Si Jacob pinalitan ng pangalan, ginawa ng Diyos na maging Israel. Kaya, Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, at Diyos ng Israel. Yan ang Diyos ng mga natin dapat ngayon. Kasi tagasunod, yun ang Diyos ng Kristo eh. Ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, at ang Diyos ng Israel. Yan ang Diyos ng Kristo. Kapatid na Ernie. Ngayon, sino ang dinidiyos ngayon ng maraming tagasunod ng Kristo? Yung mismong Kristo. Hindi naman... At bali ba, pinangangatwiranan din na yan eh. Katulad nung sabi pa kanina ng tao sa akin, basahin mo ang wika ng unang Tesalonica, 5:23. Binubuo ang tao ng espiritu, kaluluwa, at sa katawan. Mhm. Hindi ba isa, kapag samahan mo yung tatlo, di ba sa isang katawan lang yan? Ganyan din ang Diyos. Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, iisa yan. Kaya sa amin, naniniwala kami, iisa din ang Diyos. Pero teka muna kako, ang Diyos namin, iisa lang. At pag sinabing isa, wala nang kasama. Wala nang iba pa. Hindi, tsaka ito lang yan eh. Ito lang yan eh. Ikaw bilang tao. Sige, alisin mo yung katawan mo, tao ka pa ba? Hindi na buo. Diba? Kaya ano na lang eh. Simple. Ba't ka po pa, ito pa, tinulad pa doon sa itlog. May puti, may yellow, may... Kasalbahihan na ho yan, kapatid na Erning. You cannot, compare God to those kind of things. So, katulad nga nung sinabi nito, ang mga Hudyo, alam nyo, ang mga Hudyo, pati nga Muslim eh. Bakit tinatawag ng Muslim na infidel ang maraming mga yung mga maraming Christian? Kasi nga, naniniwala daw sa napakaraming Diyos. So, ang Muslim kasi, ang kanilang Quran, nakabase sa Tanak. Sa Tanak. Yan ang nabasa ni Muhammad. Tanak, alam niya yan eh. Bakit? Binhi din ni Abraham yung mga yan eh. Di ba? Binhi din ni Abraham yung mga yan. Sa Abraham din ang pinanggalingan nila, kaya ang Diyos nila. Kaya sabi dito ng Hudyo, yung Trinity niya, akala kasi ng Hudyong ito, yun ang Christianity, yung may Trinity. Kaya sabi niya, yung Trinity against doon sa monotheism eh. Kasi ang Abrahamic religion, tatlo yan, talagang dapat monotheism. Pero hindi nila alam yung presensya natin at saka nung iglesia eh. Yung iglesia tama dyan eh. Di ba? Ngayon, nakikipagtalo yung iglesia. Huwag na kayo makipagtalo. Kung yun ang paniniwala nila na 3 persona ng Diyos, huwag nyo silang insultuhin.
you respect them. But Yeah. what we are saying is that we are not, what we believe is what the Bible teaches. What the Jewish people also believe, that there is only one God. Monotheism. Monotheismo po kami. Hindi kami naniniwala na may Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Pero, ginagalang namin yung naniniwala na may Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Minsan tatanungin tayo, kung mali ba paniniwala ako, hindi ako maliligtas. Huwag natin pag-usapan yan. Kasi yan tungkol sa kaligtasan. Isa lang nakakaalam dyan. Hindi ikaw, hindi ako. Wala sa ating nakakaalam yan. Ang nakakaalam yan ay yung tagapagligtas lang. Ang magliligtas sa tao, ang Diyos lang. Ngayon, ito pa, ang sabi nitong taong ito ay ang Ama, Anak, Espiritu Santo, siya din yun. Isa lang yun eh. Ngayon, meron tayong talata na ang Kristo ay may pinahayag na ganito, no? Sa John 20:17, ang sabi, don't cling to me. Ito ay nang siya buhay maguli ng Panginoon Diyos. Nakita siya ni Maria Magdalena, no? Lalapit sa kanya, yayapusin sana siya. Sabi niya, tinaway niya, don't cling to me. Yahushua said, for I haven't yet ascended to the Father. Ngayon, kung siya ang Father, at ang Father ay siya, at siya din ang Father, ba't pa niya sinabing, for I haven't yet ascended to the Father? But go find my brothers and tell them, I am ascending to my Father, your Father, to my God, your God. Kung siya yun, ba't pa niya sinabing, aakyat ako sa aking Ama, inyong Ama, sa aking Diyos, inyong Diyos. Sa makatwid, ang Diyos nila na Kristo ay may kinikilalang Diyos. Iba yung aakyat sa aakyatan. Ang aakyat ay ang Kristo, ang Ama. Doon siya aakyat sa Ama. Well, one thing is this, kapatid na Erning, we will just going to go back and forth with these people because that's their belief. Right? Unless they studied hard. Okay? Siguro sa pakikinig sa atin, may mag-spark ng konti. Pero we are not convincing anybody to change what you believe right now because there is only one who can make it happen. It's gonna be you. Now, the thing is, does it make sense? Yung ba sinasabi mo ay logical? Yung ba sinasabi mo ay sensical? Why? Kasi pag binasan nyo po, kapatid na Erning, diyan sa Biblia, no? Saan bang talata ng Biblia yung nagsasabi ang Diyos na, di ba sa, sa Isaiah 1? Di ba? Sa Isaiah 1, sa Kapitulo 1, mababasa mo ito na ang sabi ng Diyos, let's reason out together. Yeah. Di ba? So God is a God of reasoning. Ayan. Kaya, sabi nga, logic ang Diyos If it is illogical, hindi galing sa Diyos yan. Kasi yung sinasabi sabi mo nga, yung nakausap mo kanina, no? Na ako, yung tatay ko, ako, tsaka yung apo ko, isa kami. So, ikaw rin ang tatay mo. Oo. Ikaw rin yung anak mo. Oo rin. Yan ang tinatawag na, sabi nga fallacy, illogical masyado, no? Now, if they still want to believe that, they can believe that. Kasi nga, yun ang kanilang naging paniniwala, no? But I won't believe it, kapatid na Erning, because I have to use my mind. I have to delve deep into the bottom of it to make certain, am I receiving it right? Sabi nga, naintindihan ko ba talaga ito? Baka yung pagkakaintindi ko sablay, baka mali, 'di ba? Kaya yun ang inihikayat natin yung mga tao. Magsiyasa tayo. Ngayon, pag dinaan mo sa kasaysayan, 325 AD, Council of Nicaea. Alam nyo ba kung pag pinag-aralan nyo, kapatid na Erning, ang Council of Nicaea, alam nyo kung sino isa sa mga member doon? Sino? Si Saint Nicholas. Si Santa Claus? Si Santa Claus. Isa siya nagsusulong doon sa pag-aralan po ninyo yung kasaysayan ni Saint Nick o Saint Nicholas, no? Na isa siya sa nagsusulong niyan. Kasama siya doon sa pagsusulong noong 325 AD na it is a article of Catholic faith that Yahushua or that Jesus is truly God. So, isa yan. Tapos, ito pa, marami pa. Wala pang birthday no ng Christ, kapatid na Erning. Wala. Wala pa noong December 25, etc., etc.
So, nag-evolve lang na nag-evolve yan. Evolve Kasi yan. sabi nga, naging tradisyon ng mga tao. Sa kanilang paniniwala na tama yung kanilang ginagawa at naluluwalhati ang Diyos. Ano po? Ngayon, kami po'y narito hindi para kondinahin yung mga Katoliko, mga Protestante o naniniwala sa Trinidad. No. That's your ano eh. That's your decision. You believe in that. You believe what these people, preach to you or taught you. But we don't, no? Mas logical sa amin yung ang Diyos ay Ama, Espiritu siya, nilalang niya yung kanyang anak, pero bago niya nilalang yung kanyang anak sa pamamagitan ng, kasi sabi, kung hindi sa Diyos bakit walang lalaki, babae lang, pinanganak na siya. Bro, hindi mo ba naalala si Adan? Si Adan, walang lalaki, walang babae. Di ba? Tapos si Eva, lalaki lang, wala namang babae. Yeah. Tapos ang Kristo, babae pero walang lalaki. So ano kataka-taka doon? Like, God can do that, di ba? Kaya merong 4 na klase ng paglalang. So hindi, ngayon, ang Diyos, ipinaliwanag niya, from the beginning was a word. Ibig sabihin, was the word from the beginning. Kaya sa simula pa lang, na salita siya. Nasa isip na siya ng Diyos. No? Nasa isip na siya. Sabi nga, nasa isip siya ng Diyos bago palalangin ng sanlibutan eh. Tapos ang lahat, nilalang ng Diyos para sa Kanya. Sa makatwid, siya yung unang-una sa isip ng Diyos. Bago tayo nilalang lahat. Yun ang sinasabi ng Biblia. At mababasa natin yon. Hindi na lang muna natin babasahin ngayon. So pagkatahaba tayo ng haba. No? So, i-research po ninyo yan. Yung mga bagay na yan. Kami po narito para mag-guide lang. Hindi ho para kumbinsihin kayo, paniwalaan yung paniniwala namin. No, it's not like that. Hindi ho tayo mananakot katulad nung iglesyang pinanggalingan namin. Pag hindi nyo sinampalatayan nito, wala kayo dito, hindi kayo maliligtas. At saka hindi ho kami after sa membership. Hindi. Ang sabi ng Kristo, ibig mong sa pagbinasa ng Mateo, ibig mo bagang maging disipulo ko? Mhm. Sabi ng Kristo ay pasanin mo itanggi mo ang iyong sarili, pasanin mo ang iyong krus, sumunod ka sa akin. Ayun, dapat tayo Kaya, sumunod. Yun ang ating gagawin. Sumunod sa Kristo para tayo iligtas ng Kristo. Huwag kung kani-kanino kayo sumusunod. Kami po sumusunod sa Kristo. Teka muna, sinong Kristong sinusunod nyo? Baka ibang Kristo yan, baka alter Kristo yan, ibang Kristo yan, na itinatanyag ang kanyang sarili na parang siyang Kristo. Katulad ni yung nakabilanggo ngayon, na leader na anak daw siya ng Diyos. Alam mo kung talagang anak siya ng Diyos, yung mga apostol nga, brad, nabuksan yung bilangguan. Ba't ito hindi niya mabuksan? Kaya buksan. Kung siya nga, kaya niyang pigilan yung bagyo diba? Alam mo, sabi nga, pero may mga taong naniwala dyan. But, because you believe that, well, that's your prerogative. Yan ang inyong choice. Di po ba? Yeah. Pero you can continue believing in Him if you want to. But at the very end of the day, sabi nga, pagka yung wakas na ng mundo, ang Diyos na bahala sa ating lahat. Ngayon, kung paano ka ililigtas ng Diyos, yun ang hindi ko alam. Di ba? Yun ang hindi na natin alam. Kaya hindi natin pinag-uusapan dito sino ligtas, sino hindi. No, ang pinag-uusapan dito, ano tama. Ang isa pa ay kung Diyos ang Kristo, no? Dagdag bago tayo tumuloy doon, meron pa tayong pakikinggang nagtiteksto na matindi ang boses Ang Kristo po ay hinulaan Anong klaseng Diyos yan? Hinulaan. Diba? Yeah. Hinulaan na siya ay ipanganganak ng isang birhen. Ayon sa Isaiah 7:14. Natupad sa Mateo 1:22, 23. At sa kaliwang lugar na kung doon siya ipanganganak, Bethlehem. Hinulaan din. Mika 5:2. Ang katuparan, Mateo 2:1-6. Siya ay manggagaling sa lahi ni David. Nakasulat sa Isaiah 9:7. Jeremias 23:5-2. Ikalawang Samuel 7:12-13. Natupad naman yan sa Mateo 1:1. Marami po mga hula sa Kristo. Actually, kapatid na Erning, alam ng mga Hudyo yung mga hulang yan dahil nasa tanak Yes. Alam nila yan Kaya lang nung dumating, teka muna, parang iba. Kasi hindi nila naintindihan. Dahil nga, ang ini-introduce sa kanila, yung bagong tipan o yung New Covenant na. Tapos sinasabi na sa kanila na yung Old Covenant, disregard na ninyo yan.
Hindi ako pumunta dito, kaya nga nagpaliwanag pa ang Kristo sa kanila eh. Hindi ako pumunta dito para sirain ko yung kautusan ni Moises at ang mga propeta, kundi para ganapin ko. Kaya lang, ibang pagganap, yung titipunin, yung pagsasama-samahin. Oo, gagawin ng Kristo yun. Kailan yun? Sa ikalawang pagparito niya. Magkakaroon. Kita mo ang seat. Nasaan ang seat ng power? Israel. Oh, Yeah. hindi natanggap ng mga Hudyo yun. Dahil iba na yung paniniwala nila. Dahil hanggang ngayon, naghihintay pa sila ng Mesias. O, di ba? Kapatid So, na sabi- Jiren, meron kang nabanggit na araw ng paghuhukom. Teka Yeah. muna, meron yata nagtiteksto tungkol din sa araw ng paghuhukom. Ay, meron. Ito, pakinggan natin to. Itong boses na to, kilala siguro ng marami. Kahit hindi na natin Ah. napakita ang mukha niya. Hindi na natin papakita mukha nito, boses na lang. Boses Pero na alam lang natin, ministro to ng iglesia. Ha? Kaya, mas maganda siguro, pakinggan natin siya pinagsasasabi nitong taong to. Alam nyo, kung mag-texto kasi yung mga iglesia, ano sila yung, tawag dito, nanggagalaiti palagi. Di ba? Nanggagalaiti eh. Mhm. Eto, pakinggan natin ito. Sana marinig din nyo. Panawagan ng Diyos, meron siyang itinakdang araw, huhukuman ng mundong ito at wawasakin ng daigdig, malilipol ang lahat ng taong masasama. Tigil muna natin. Yan ang tinetext niya. May paghuhukom ang Diyos. Malilipol ang mga taong masama. O brother, ikaw na nagte-texto, magkakilala tayo, magkasama tayo dati, di ba? Ayoko lang banggitin ang pangalan mo. Pero boses mo, kilala mo. At kilala rin yan ng mga miyembro ng iglesia. No, yung boses na yan. Kahit wala o na mukha mo, maalalaman nila yan. Ngayon, ito yan. Tatanungin kita, kailan mangyayari ang paghuhukom na yan? Ang paniniwala mo, yan yung sa araw ng ikalawang pagparito ng Kristo. Oops! Di ba? Kulang informasyon mo, Brad. Yung scheduling mo, mali. Di ba? kailangan mong malaman ano ba schedule ng Christ. Ha? Kasi tira ka lang tira, sigaw ka ng sigaw. Hindi mo naman alam yung schedule. Ha? Pagkatapos nung ito na yung dumating na yung time, ay mali. O, di ba? Ano sasabihin ko ngayon? Di wow. Tuloy natin ha. Tuloy natin pag sinasabi nito. Ngayon, maaaring sabihin ng ilan, matagal ko nang naririnig yan. Sinabi na yan ng lolo ko. Pero hanggang ngayon, wala pa. Ba't nga po ba hindi pa nagaganap yung panawagan at ibinabala ng Panginoon Diyos na araw ng paghuhukom? Ang makakasagot po, Biblia rin. Tandaan po natin, sa Biblia nakasulat, ang mga katotohanan na salita ng Diyos na dapat po nating malaman para tayo maligtas. Tama yun! Nasa Tama. Biblia. Pero paano mo inunawa? Yan ang tanong, di ba? Naunawaan mo ba? Yun lang paghuhukom eh. Yung bang paghuhukom sa ikalawang pagparito ng Kristo yon? Yung paghuhukom ng Diyos? Kasi ikaw mismo may sabi, huhukuman ng Diyos. Lilipulin ng lahat ng tao. Yung bang paglipol na yon? Sa araw ng pagbabalik ng Kristo? Marami kang kulang, brother. Kaya makinig po kayo sa aming mga sinisabit binabasa at tignan ninyo. Ano ba mas merong sense? Yung sinasabi ng dalawang ministrong ito ngayong kaharap nyo o yung hinihiyaw ng mga dati naming mga kasama? Kasi yan din ang hiyaw na natin noon, kapatid na Erning. Yan din ba hiyaw mo noon? At saka may babasahin pa sa dyan yung talata na yan ang batayan nila na lilipulin. Sige, basahin natin. Pakinggan. Natin uli ang ikalawang Pedro. Yeah. 3:7 po, binasa ko na kanina, pero ngayon po, itutuloy po natin sa talatang 9. Ngunit ang sangkalangitan ngayon at ang lupa, sa pamamagitan ng gayunding salita, ay iningatan talaga sa apoy na itinataan sa araw ng paghukom at ng paglipol sa mga taong masama. Tigil muna natin. Yan. Ano tanong mo dyan, kapatid na Erning? Ang tanong natin, kailan mangyayari ang araw ng paghukom at paglipol sa mga taong masasama? Tanong, pagdababa ng Kristo sa kanyang ikalawang pagparito, nalalapat ang paa niya sa bundok ng mga olibo? Yun ang tanong natin. Tanong, pangalawa, ang Kristo ba saan siya bababa? Meron bang definite na lugar na doon siya bababa? Meron po.
nakasulat mismo sa hula sa Zacarias 14:4. Na ang sabi roon, in His second coming, He will be coming to the Mount of Olives. Sa bundok ng mga olibo. Sa Zacarias 14:4. Baka naman may bundok ng Olibo sa Central, kapatid na Erning. Baka gumawa sila ng bundok-bundukan doon, ng olibo. Ayun ang Tsaka, pero muna yung bundok ng Olibo, ang sabi kasi dyan sa Biblia, di ba, mababasa natin, kung paano siya umakyat, ganun din siya bababa eh. bababa. Yeah. Nung umakyat ba ang Kristo, isang kisap mata? Hindi. Hindi. Natanaw siya, unti-unti siyang nawala sa alapaap eh, di ba? Totoo yun. Ayun ang nangyari sa kanya. So, unti-unti din siya bababa. So, hindi Correct. isang kisap mata. Alam nyo kasi, doon sa doktrinang ating pinagsisigawan, katulad nitong ating kumpare na to, no? Yung pinagsisigawan niya. Kasi, hindi naman ito inisip yung sinasabi niya eh. Kasi yung sinasabi niya, Brad, na pinagtitexto niya ngayon at pinaghihiyaw niya, hindi galing sa kanya yan. Hindi. At napipilitan din siyang i-texto yan. Tayo Bakit? man. Tayo man. Oo, ganyan din kami. Pag binago mo yan, siguradong saan ka pupulutin? Sa abra. Yun ang mangyayari sa'yo. Kung magsano, tanggal ka dyan. Di ba? Yeah. Kung hindi mo susundin yung sinasabi ni Bossing. Oh, ayan. Ha? Pagka sinabi ni Bossing, i-texto mo yan. Hindi mo pwedeng palitan yan. Hindi mo pwedeng questionin yan eh. Pag kinwestiyon mo yan, may kalalagyan, di ba? Lipat, o di ba? Sasabihin pa nga nung dating Bossing kasalanan nyo yan. O di ba? Paliwanag nyo sa mga anak nyo, paliwanag nyo sa pamilya nyo, sa asawa ninyo. Bakit kayo napunta dyan? At saka ito pa, kapatid na Daniel, kasama rin sila sa unang pagkabuhay na maguli. Pag tinanong mo kailan yung unang pagkabuhay na maguli, pagdating ng Kristo, teka muna, aling pagdating yun? Ha? Alam nyo kasi, bago pa po dumating ang Kristong lalapat ang paa niya sa bundok ng mga olibo, sapagkat doon siya umakyat doon Di ba? Meron po munang mangyayari, rapture. Yun ang araw ng pag-agaw sa mga tao na sumunod sa Kristo. Yeah. So, Alam niyo, maganda basahin natin yun eh. Maganda siguro basahin natin yun eh. Baka hindi nila nababasa lagi yan Ano pong talata natin babasahin, kapatid? Unang Tesalonica 4:16, 17 ng Amplified. Ano po? Unang Tesalonica 4:16, 17. 4:16. Yeah. Okay, tingnan natin muna. Pakita natin yan siguro para makita nila. Yan. I-share ko po para maging malinaw. Ayan, share natin para maging malinaw. Ayan, share. Ayan, i-share ko na. Ano natin yung hanggang 17 na, no? Oo. Ayan. Ayun. Nakikita na po ba ninyo? Sige, pakibasa natin yan. For the Lord himself will come down from heaven with a shout of command, with the voice of the archangel, and with the blast of the trumpet. Naku, may trumpeta. Of God. And the dead in the Christ will rise first. Ayan yung unang pagkabuhay na maguli. Then, we who are alive and remain on the earth will be simultaneously be caught up. Yung pag-angat pala na yun, caught up, rapture ang tawag doon. Kasi nga isang kisap mata yan Together with them, the resurrected ones, those who were dead and resurrected, and those who were still alive, will be raptured together. In the clouds, sa cloud, kapatid na Erning. Yan kapatid, ang isang kisap mata mangyayari. Yan, sa isang kisap mata yan. Sa cloud, to meet the Lord, to meet Yahushua in the air. And so we will always be with the Lord. So, yan yung rapture. Hindi ho pag-hukom yan. Hindi pa pangalawang pagparito ng Kristo yan Bakit? Sa ulap pa lang yan Alam nyo, meron yung isang talata sa Revelation Ano ba yung saan ba sa Revelation yan? Sa 4 ba o di ba? 4:1. 4:1 ng Revelation. Puntahan natin yan. Pangitain. Ayan. Basahin natin sa ibang sali naman, sa King James. Sa King James natin basahin, New King James siguro. Ayan. Ayan. Ito sabi ng Christ, Ito sabi ng Christ. After these things I looked and behold,
a door standing open in heaven, and the first voice which I heard was like a trumpet. Ayun, katulad ng kanina, di ba? Merong No, pagtunog trumpet. ng trumpeta ng Diyos eh. Like a trumpet, speaking with me, saying, "Come up here." Ayun! Come up here, and I will show you things which must take place after this. Kaya aakyat sila eh. Saan? Doon sa alapaap Mhm. para salubungin ang ating Panginoong Yahusha. So, hindi pa po yun ng pagbaba ng Kristo sa lupa. Ano po? Yan po ang tinatawag na unang pagkabuhay na magulang. Yan, unang Kaso pagkabuhay. ganito yun eh. Ang paniniwala ng mga INC ni Chairman, sila'y magiging tupa pa lang pagdating ng Kristo na Yes. lalapat ang paa niya sa bundok ng mga olibo. Kung yun ang paniniwala nila, hindi sila kasama dyan sa rapture, sa unang Hindi pagkabuhay. sila kasama diyan sa rapture sa unang pagkabuhay. So yan brother, ano, yung nagte-texto kanina, brother, yung boses mo maganda yan eh, di ba? Maganda yung mga sa maraming tao siguro nagaganda pero sa American di uso yan, ano? Hindi uso yung naghihiyaw ka, no? Turuan mo sarili mo. Yung bang itinuturo mo, yun ba talaga mangyayari? Yung bang scheduling? Sabi ko, wala kang schedule eh. Di ba? Yung isang kisap mata, lahat na yun, sabay-sabay eh. Pati yung paghuhukom ng Diyos, pinagsama-sama. O saan mo ngayon ipupwesto yung hari ng mga hari, si Yahushua, Kristo, sa loob ng 1,000 taon? Saan mo ngayon ilalagay yun? Saan mo Yan. i-schedule yun? Yeah. Edi wala na, nawala na yon. Diba? Nasunog ng langit at lupa eh. Paano pa Sunog ng langit at lupa. Saan ngayon mag-aari ang Kristo? Na magiging hari siya ng mga hari? Doon ba sa loob ng bayang banal yon? Hindi rin pwede rin. Hindi pwede yun doon eh. Bakit ka mo hindi pwede yun doon? Kasi tingnan mo bababa yun eh, galing sa langit eh. Pero sa simula, kung titignan mo yung scheduling, sabi ng Kristo, umakyat kayo rito. Come up here. Sabi niya, nakita ni Juan, narinig niya yun eh, no? Come up here. Yun din yung sinabi ni Apostol Pablo doon sa Thessalonica na sasalubungin natin ang Panginoong Yahusha sa alapaap. Saan tayo papunta? Dito sa tahanan ng kanyang ama, di ba? Dadalhin niya tayo doon. Pagkatapos, maghuhukom ang Kristo. Saan natin mababasa? Dito sa Tadeo, di ba? Sa Tadeo, mababasa mo yun eh. Ayan, sa 1. 1. Tingnan nyo 1 at ang talata ay 14. Nakikita po ba natin, mga kapatid? Ayan 14. Ayan. Now Enoch, the seventh from Adam, prophesied about these men, also saying, "Behold, the Lord comes with 10,000s of his saints." So, ang Panginoon ay darating kasama ang laksa-laksang mga banal. Ano gagawin? To execute judgment on all. Magja-judge siya. To convict. So, ang judgment niya, to convict all who are ungodly among them of all their ungodly deeds, which they have committed in an ungodly way, and of all the harsh things which ungodly sinners have spoken against him. So, siya, ang paghuhukom ng Kristo, kasama niya yung ni-rapture, pagbalik niya, at ano gagawin niya? Magko-convict siya. Iko-convict niya yung mga ungodly, yung mga hindi tama ang pinaggagawa. Iko-convict. Mag-judge siya eh. Oo, Ang judge po ay magko-convict. Diba? Yeah, convict. Ang convict ay maglalapat siya ng hatol. Tulad na binabanggit sa Mateo, ay ilalagay yung mga taong nasa uring tupa na daratang buhay sa kanan at sa kaliwa naman, mga taong nasa uring kambing. At sasabihin doon sa mga nasa kanan, manahin ninyo, yun ang verdict. Yun ang kanilang tatamasain na kaligayahan at pagpapala. Yun naman sa kaliwa, pasaapoy kayo, wala hanggan. Wala pa pong apoy. Magkakaroon pa lang ng apoy after 1,000 years. Di po ba? Di na po aplikable yung binasa ng kapatid nating magandang boses kay Kalawang Pedro 3:7 na lilipulin ng tao masama, mapupugnaw ang langit at lupa. Yan po'y doon na sa final judgment ng Diyos ang Yan. Basahin po ninyo. At doon sa pagkakataong yun, meron pa ring maliligtas doon. Basahin nyo sa Apokalipsis. Nasa Apokalipsis yan. Alam nyo, napakalinaw niyan eh. Kung hindi lang kinalikot ng iglesia eh. Di ba? Kaya yung kumalikot niyan, brad, napahamak eh. Napahamak ang sambahayan. Bakit? Kinalikot kasi yung talata eh.
Yun ang ipinakain sa atin, yun ang pinaniwalaan natin. Parang Katoliko, kinalikot yung pagiging iisang tunay na Diyos, yung monotheism mo ay kinalikot, naging Trinidad tuloy. At tingnan mo, ang naging pananampalataya ng mga nakausap mo, sabi niya, hindi, yung tatay ko, ako, tsaka yung anak ko, isa lang kami. Ikaw rin ang tatay mo? Oo. Ikaw rin yung anak mo? Oo. Walang Diyon. No? Paano yung lolo mo? Paano yung nanay mo? Di ba? Ang gulo. Nagkaloko-loko. Ito doon sa magulong aral po yun. Sabi dito sa unang Korinto 14:33, ang sabi, Mhm. for God is not a God of confusion. Yan. Hindi, very confusing naman yung sinasabi mo. Ikaw ang sarili mo, ikaw ang tatay mo, ikaw ang anak mo. Di yung anak mo, ikaw din yun. Ang anak mo, yun din ang tatay mo. Ang gulo-gulo. Sabi ng Apostol Pablo, for God is not a God of confusion, but of peace, as in all the churches of saints. Yeah, malinaw ang sa Diyos eh. Sabi nga logical eh. Ang sa Diyos Logical. logical. Reasoning, no merong reasoning. Eh yung mga pahayag na yan, nawawala yung reasoning ng tao. But they are entitled to say that. Oh, Sabi yes. nga, may freedom of speech, may freedom of religion. You can believe the way you want to believe it. But the But thing ito, is, we are kapatid na sharing Jeriel, what excuse we me, no? believe. Ang isa pa sa kanilang itinuturo sa iglesyang pinagalingan natin, no? Tinuturo natin ng Kristo'y hari ng mga hari at siya'y Panginoon ng mga Panginoon. Yes. Kung pagdating ng Kristo, sulog agad ang langit at lupa. Ano? Saan siya magiging Panginoon ng mga Panginoon at saan Ay, siya magiging King of Kings? tinalakay yan ng dating tagamalang pangkalatan. Doon daw sa Bayang Banal yan eh. Naka po, isa pa rin, ano yun mukhang inilihis sa katotohanan din yun. Mhm. Pagpasensyahan tayo sapagkat i-stick tayo ang ating loyalty sa Biblia, hindi sa tao Yes. No. No. Kahit mabuting tao at kilala natin yung tao yun, pero ang loyalty natin, hindi sa kanila. Ang ating loyalty ay sa ating tunay Yes. na hari. Na ang walang iba, kundi ang ating Panginoong Yahushua. Kaya ngayon, Kung babasahin po nila, kapatid na Jeriel, pag binasa nila ang aklat ng Revelation, dito sa 17:14 ang sabi, ay baka pwede natin basahin yan. pwede. Ano? Oh, Revelation. 17:14. Yeah. Ito. 17:14. Ayan. Yeah. These will make war with the Lamb, and the Lamb will overcome them, for he is Lord of lords and King of kings, and No. those who are with him are called chosen and faithful. Ayun. Maliwanag po na yan pong tinutukoy niya ng talatang yan, na yan ay isang pangitayang ipinakita ng ating Panginoong Yahushua Kristo sa pamamagitan ng Espiritu Santo kay Juan sa Patmos. Maliwanag po yan. Yan ay magaganap sa millennial kingdom. Yan po, maghahari ang Kristo at magaganap yung war. Ang tawag ng Biblia dyan sa aklat din ng Revelation, kung hindi ako nagkakamali ay 16:16. Yan ang War of Armageddon. No? Yes. Actually, yung Armageddon, yan ay isang bundok na malawak na dyan malimit maglabanan ang mga Israelita, katunggali, yung kanilang mga kalabang mga bansa. Yan din po magkakaroon ng huling digmaan na sa Armageddon, na ang mangyayari po dyan ay magtatagumpay ang ating Panginoong Yahushua. Di ho ba? At dyan po, magtatatag na siya kasi bababang isang anghel ibibilang ko itong si Satanas sa kaila-ilalim ng bahagi ng lupa. Itinuturo din po yan ng nagteksto kanina. At kaya ang millennial kingdom ay Satanless. Walang Satanas. Wala si Satanas doon. Kaya ang maghahari na doon, ang Kristo. Sino paghaharian niya? Yung mga hari ng mga bansa. Maraming mga bansa. Kung sa panahon natin nga ngayon, nagpapakilala. Si Prince, si King, may mga bansang king ang tawag nila sa kanilang mga pinuno. Katumbas yan ng mga presidente, prime minister, lahat ng yan po ng mga pinuno ng mga bansa ay kung tawagin mga lords, mga kings, ay susurrender yan sa King of Kings and Lord of Lords. Kailan magaganap po yan? Sa millennial kingdom. Sa 1,000 o sa milenyo na yan ay 1,000 taong paghahari ng Kristo na hindi na kasama si Satanas. Kapag sa tagpong yan, si Satanas nakabilang doon.
Hindi natin pwedeng ipuwera yung mga kasama niyang bumaba. Mga hari din yun eh. Oo, kasamang mag-aari. And they Mm. will reign. Nakasulat din yan sa Revelation 5:10 Yeah. siguro, kung di ako Mm. nagkakamali. Mga hari din yun eh. Kaya yung mga kings din yun eh. Yung mga kasama niyang bumaba, diniklarang mga kings, magre-reign na kasama niya. So, ang ginagawa natin noon sa iglesia, pinaghihiyawan natin, katulad ng pinaghihiyawan nitong ministro na to, no? Na paghuhukom. Tama, may paghuhukom eh. Pero ang kulang sa sinasabi mo, brother, kung sana mapakinggan mo ito, no? Ang kulang sa sinasabi mo, at kung napakinggan mo ito, huwag ka magalit. Ang gawin mo, i-research mo. Tama ba itong sinasabi nitong dati kong kaibigan, dati kong kakilala? Itong dati kong mga kakilalang ministro, tama ba sinasabi nito? Kaysa sa mainis ka, no, na rebelde yung mga yan, tiniwalag yung mga yan, nonsense yan eh. Ha? Kapatid ni Jeriel, hindi daw kasi itinuro ng kapatid na Manalo. So yeah, kung hindi daw tinuro ng kapatid na Felix Manalo, ang ibig mo ba sabihin eh, pag hindi tinuro ni kapatid na Manalo kahit nasa Biblia, kahit itinuro ng mga apostol at ng Panginoong Yahushua, eh, babaliwalain nyo. Ba hindi Yan pwede. ang tanong. Sabi nga, yan naman ang masyado na ang pag-elevate ninyo kay kapatid na Felix Manalo. Hindi ganoon ang dapat na maging elevation. Eh yan din ang sinabi ng isang ministrong natiwalag eh, na nakausap ko. Yeah. Hindi niya tinuro ng sugo yan. Yeah, pero nasa Biblia eh. Di intindihin mo, wala nang sugong magtuturo sa'yo eh. Ang Espiritu Santo gagabay sa'yo. Oh, para maunawa mo, ba't nangyari to? Bakit nagaganap itong mga bagay na ito? So, magpapatuloy. Ilang taon na bang wala ang kapatid na Felix Manalo? Oh, Tagal na. 50 taon na mahigit yata. So, isipin mo yon. Paano yung mga nakaganapan na yon? Saan mo mababasa ngayon yon? Kaya ang Biblia magpapatuloy yan. Okay? Ngayon, ang sinasabi namin, hindi kami mas magaling kaysa sa inyo. Pero tingnan ninyo ang itinuro at ang itinuturo ninyo ngayon, katulad ng isinisigaw nitong ating kaibigan na to, paghuhukom, yes, tama ka dyan eh. Pero saan bahagi yan? Ha? Yung binabasa mo, after 1,000 year of reign of the Christ yan sa millennial kingdom. When the devil will be released from his prison, at dadaya sa mga bansa, sa Gog at sa Mogog, na ang madadaya niya kasi dami ng buhangin sa dagat. Yan. Tapos kukubkubin ng kampamento ng mga banal. Bababayo nga po. Yan yung sinasabi mo eh. Hindi yan yung pagdating ng Kristo. Okay? Mali ang scheduling mo, brother. Kahit magbasahan tayo eh. Basahin mo yung sinasabi mo yan. Babasahin namin yung schedule. Ang schedule, iba sa schedule mo eh. Yung schedule ng Biblia, yun ang sundan mo. Di ba? Ang importante po rito ay ang binanggit natin kanina na patnubay ng Espiritu Santo. Hindi Yes. yung patnubay ng tao. Ito ho ang nakasulat sa unang Juan sa 2:27 ang sabi, but you have received the Holy Spirit and He lives within you. So you Mhm. don't need anyone to teach you what is true. For Yeah. the Spirit teaches you everything you need to know. And what Mhm. He teaches is true. It is not a lie. So Yeah, just Holy as He has Spirit. taught you, remain in fellowship with Yahushua or the Messiah. Yan. Kaya napakahalaga. Alam nyo, nagbabasa ng Biblia. Pag nagbasa, ang sinasabi ng Biblia, tinataas pa yung Biblia eh. Oo, Yan ba talagang sinasabi? Yung sinasabi mo. Yung namumutawi sa bibig mo, hindi yun ang talagang, yan yung tinatawag nating eisegesis way of reading the text. correct. Yeah. Eisegesis yan. That's not the message in the Bible that you are holding. The message that you are actually saying, yung mensahe nitong taong ito, brother, yung mensahe mo, hindi yan ang mensahe ng Biblia. Okay? Sapagkat kulang ang sinasabi mo. Parang pinag-isa mo lahat eh. Simula doon sa rapture, hanggang doon sa pagbaba ng apoy, di ba? Hanggang doon sa dagat-dagat. Pinagsama-sama mo. O, saan napunta ngayon yung yung binasa ng natin kanina na hari ng mga hari, saan siya maghahari? Parang ganito, Sinulog niya yung kapatid na lupa. Jeriel. Oh. Para ka bang nanood ng sine, ng movie, Mhm. nang mag-umpisa, tapos na agad. Yan. Tsaka basahin mo sa Isayas. Yung 65 yata yun ng Isayas. Di ba? Isaiah 65. Yeah. Oh. Nasa 65 yata yun eh.
Ayan, yung judgment ng Diyos yan. The righteous of God's judgment eh. Ayan, Mhm. sabi dyan, no? As the new, ayan, merong sinasabi, meron ditong sinasabi na ano eh, na bagong langit at bagong lupa eh. Sa 17, for behold, I create new heavens and new earth. Siguro, pakita natin sa kanila ulito eh, no, kapatid Sige, Ernie? pinakahuling talata. Bago Yeah. tayo manalangin. Pakinggan nyo to, basahin ninyo to, tingnan nyo ha. Ito, new heaven, new earth din ito. Ha? O, ayan o. O, yan. Sa 17, for behold, I create new heavens and a new earth. Yan ba yung bayang banal? Teka mo, yan, bayang banal yan. And the former shall not be remembered or come to mind. Yan ba yung ginto ang kalsada? O, tignan natin. But be glad and rejoice forever in what I create. Ayun, yung kikikreate na bagong langit, bagong lupa. For behold, I create Jerusalem as a rejoicing and her people a joy. Yung Jerusalem yan, ano? Tinutukoy. Magiging bagong langit, bagong lupa yung Jerusalem. I will rejoice in Jerusalem and joy in my people. The voice of weeping shall no longer be heard in her, nor the voice of crying. Ayan, hindi pa yan yung gintong lungsod eh. Di ba? Bakit? Oh, bakit? Ito sa 20 oh, no Yeah. more shall an infant from there live but a few days, nor an old man who has not fulfilled these days. For the child shall die 100 years old. Nakita nyo? Oh, may mamamatay pa. May Kaya mamamatay pa. doon sa But the bayang sinner banal be na may 100 balisay na years ginto, old shall wala be, nang mamamatay doon. Wala yeah, nang mamamatay doon. wala nang mamamatay doon sa langit at lupa na yun, na ginto ang kalsada eh. Ha? Saan ito? So, Saan ito ito? tingnan nyo, ha? Ito pa. They shall build houses and inhabit them. Oh, meron pang mga ano po, meron pang mga contractors. May contractors pa. Pero yung contractor na to, wala pong corrupted na Hindi ko wala. contractor. They shall plant vineyards and eat their fruit. They shall not build and another inhabit. Walang mag-i-squatter. Ha? Wala. They shall not plant and another eat. For as the days of the trees, so shall be the days of my people, and my elect shall long enjoy the work of their hands. Sa mga tweed, itong bagong langit, bagong lupa na ito, hindi pa ito yung gintong karsada. May bata pang ipanganganak, meron pang mamamatay. So, kung may panganganak na bata, ay di meron pang nagsisex. Di ba? Yeah. O, Meron pa. tapos ito pa, they shall not labor in vain. O, di meron pang trabaho, Hmm. pero not in vain. Nor bring forth children for trouble. Wala nang trouble children. Wala nang anak na papatay ng magulang. Katulad ng nangyari dito nung isang linggo. Yeah. Ha? For they shall be the descendants of the blessed of Yahuwah, and their offspring with them. It shall come to pass that before they call, I will answer. And while they are still speaking, I will hear. The wolf, eto meron pang wolf, Meron pa. o di may oso pa. And the lamb, o meron pang tupa, shall feed together. Hindi nakakainin ng wolf yung tupa. Hindi na. Mabait na yung wolf. The lion shall eat straw like an ox. Hindi nakakain ng giraffe o ng ibang mga hayop yung leon. Ang kakainin ng leon ay ano na rin, damo. And the dust shall be serpent's food. Yung ahas, yung ang pagkain, yung alikabok pa rin. They shall not hurt nor destroy in all my holy mountain, says the Lord. Actually, pag binasa nyo pa yan sa Jeremias, di na lang natin babasahin, ano? Sabi nga, there will be no more military. Wala And nang mga training weapons na that the military uses will be converted to farming tool. Yan ang mangyayari. Hindi may farming pa. Oo, meron pa. Saan magaganap po yung bagong langit at bagong lupa? Yan Yeah. po ay sinasabi dyan sa Isaiah ay hula. Bagong langit, bagong lupa, bagong atmosphere, bagong paligid sapagkat ang maghahari na yung matwid na galing sa lahi nitong si David. Wala iba kundi si Yahushua, Yan. Amasya. Oh, brother, na nag-texto kanina, yan ang hindi mo alam. Di ba? Basahin mo yan. Basahin mo yan. Hindi mo alam yung talatang yan. Hindi mo alam yan. Hindi tinuro sa inyo eh. Di ba? Dahil kung hindi tinuro sa inyo, baliwala. Hindi mo pwedeng baliwalain yung hula. Okay? Hindi mo pwedeng baliwalain yung hula. So, yan tayo nagtatapos. Kapatid Erning, so marami tayo natalakay ngayong gabi, no?
Sana, gaya ng sabi lagi ni Apostol Pablo, sana huwag niyo po kaming maging kaaway, ituring na kaaway Mhm. dahil sa aming pagsasabi ng kung ano ang nakasulat sa Biblia. Yan. Huwag po, kundi Doctrinal po ang ating kinu-question, ano, yung kasi itinuturo din po namin dati yan, but sabi nga ang minsan pinagbibintangan tayo. Pinapagdilim na kayo. O sige, ngayon, sino mas madilim? Di ba? Sabi nyo kasi pinapagdilim na kami. Kaya ano sabi daw, magbalik loob na kayo. Alam nyo, bago kayo maghihiyaw, magbasa muna kayo, lalo na yung mga nagbablog na mga member ng iglesia. Ha? Vlog kayo ng vlog eh. Doctrinal yung binablog nyo. Di nyo ba alam na kapag nakasira kayo ng templo, sabi ng Diyos, sisirain ko kayo. Mhm. Ang templo, mga tao yan. Eh dahil sa putak kayo ng putak ng hindi naman talagang yun ang sinasabi ng Biblia, parang pinalilitaw na yun. Eh, katulad niya, binasa nito, nag-iiyaw, pag-ukom. Pero kulang. Pagka kulang, incomplete, sabi nga, part ano lang yan, part truth or partial truth. Dapat ano At po ba ang saka, ituturo natin? at Whole saka truth. kapatid na Jeriel, pagka kulang-kulang ang itinuturo, ay hindi mabuti ho yan sapagkat ang sabi rito sa 4 ng Hosea ay ganito ang ating mababasa. Sa Hosea chapter 4 verse 6, ang sabi, my people are being destroyed because they don't know me. Ha? Because of lack of understanding sa isang salin. So makatid, pagka tayo kulang sa kaalaman at pagkaunawa, mapapahamak pa rin kapatid na Yan, Jeriel. Paano yan? mapapahamak tayo niyan eh. Ayaw Kaya, natin. kaya nga sabi ng Diyos, you are destroying my temple eh. By, sabi nga, by feeding them, corrupting them with false doctrine. Eh, ibig sabihin false doctrine, hindi kompleto eh. Kahit tulad niyan, pag-uukom ang tinutukoy mo, natatakot yung mga tao dyan sa pag-uukom. Pero ang kinatatakutan nila, hindi naman pala yun yung mangyayari. Kasi nga, incomplete yung ibinato mo, brother eh. Ito Ngayon, sa isang hamon salin. niya. Ito, hamunin natin itong kaibigan natin. Sagutin mo to pag narinig mo. Ano sagot mo? Sige nga, yung paghuhukom na sinasabi mo, hindi kami tutol dyan. Yan yung pagkatapos ng 1,000 taong paghahari ng Kristo dito sa lupa na ang seat ng power ay Jerusalem. Hindi Jerusalem Street ha. Baka sabi, Jerusalem Street dyan sa central. Hindi. Yung Jerusalem sa Israel. Nandun ang seat of power. No? Ito pa yung isang salin, kapatid na Jeriel, no? Sa Sige. Hosea 4:6, my people are destroyed for lack of knowledge. Ayan. Kasi nga kulang-kulang yung tinuturo eh. Because thou hast rejected knowledge, Yeah. I will also reject thee. Nako. Kaya brother, kumpletuhin mo yung tinuturo mo. Maganda yung dating mo, naka-Amerikana ka, di ba? Na nasa television ka, naka-makeup ka pa, okay. Pero yung message mo, exegesis or eisegesis? Ha? Kailangan exegesis. What is recorded in the scriptures is what you're gonna get across to the people that are listening to you. Otherwise, they will be lacking of wisdom, they will be lacking of knowledge, and if they lack knowledge, they will be destroyed. Kasama ka. Hindi kami may sabi nun. Yun ang mababasa mo. Sa ampun talata, Oseas 4:6. 4:6. Basahin po ninyo. Research po tayo. Research po tayo. Diyan namin kailangan. Hindi namin kailangan mag-member. Wala akong membership dito. We follow the Christ. Let's make certain that we follow the Christ and we listen to Him. Because Yahuwah, our God, says, this is my beloved Son, right? In whom I am well pleased. Listen to Him. Ayun. Wag kayo sa amin makikinig. Makinig tayo lahat kay Yahusha and then follow Him. Yan. Bueno, kami po yung nagpapasalamat na muli at kami nag-iimbita sa ating mga pagsambang darating kung loloobin ng Panginoon Diyos sa araw ng Sabado at Linggo at ang ating pong tatalakayin ay tungkol sa Pasko. Maligayang Pasko at maligong bagong taon. Sabi nga ng mga kaibigan nating mga Katoliko at mga taong lumayakap dyan sa Christmas. Tinatawag dito. Umaasa kami na itong ating ginawang pag-aaral na ito sana ay nakapagbigay po ito ng tanglaw sa ating mga isipan at nakakapagbigay ng udyok sa inyong puso para kayo man mismo magsiyasat. Ayan. Hanggang dyan po at tayo mananalangin.
Ama naming Yahuwah, marami pong salamat sapagkat patuloy ka pong gumagabay sa amin. Nais mong ipakita sa amin ang tamang paraan ng pagsasaliksik sa iyong kalooban, sa iyong mga kautusan na nakasulat sa banal na kasulatan. Marami pong nagtuturo, subalit sa nakikita po namin at yun po talagang kulang. Kulang ang itinuturo sapagkat hindi po sapat na ituro lang ang tungkol sa paghuhukom, kundi kung papaano ito magaganap, sa anong pagkakataon magaganap ang iyong paghuhukom, at bago yun, ano pa ang mga kaganapan, at kailan din magiging hari ng mga hari ang iyong bugtong na anak. Dapat ang mga impormasyong ito ay makarating sa mga mananampalataya upang makita naming maliwanag ang iyong plano para sa sangkatauhan. Masampalataya kami, Ama, na ikaw po ang aming patnubay, pagagalingin mo kami sa aming karamdaman, babasbasan mo ang mga pinuno ng mga bansa, basbasan din ang mga nagtuturo ng mga ng bagong tipan o ng covenant, bagong covenant na galing sa iyong bugtong na anak. Tulungan mo kaming lahat na makaunawa sa pangalan po ng Panginoong Yahushua na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Good night po. Okay. Hanggang sa muli po. Hanggang sa muli. Good night po.